Joining us in this part of the show, Datu Malapandao Nestor Apas. Yes, ma'am. Siya pong Executive Director of the Maminturan Development Foundation. Maraming Yes. salamat po sa pagluwas nyo. We have Datu Lumasad Sibogan, Municipal Tribal Chieftain of Talaingod in Davao del Norte. At si Asenad Bago, Indigenous Peoples Youth Leader, also from that area. Umpisahan ho lang natin, sino po ang nakapasok dun sa UCCP Haran? Actually, ma'am, wala kami nakapasok pero nakapunta kami doon upang kausapin namin yung mga relatives namin doon sa loob. Kasi marami doon na mga kamag-anak namin, ma'am, na nagkasakit-sakit na gusto namin makausap sila at iuwi. Kasi nangyari kasi na nagpunta doon sila sa Haran na wala namang paalam sa amin doon sa community. Kaya ang isang responsibilidad na isang leader ng community ay ama at ina. Kung ama at ina ka, responsibilidad mo na tulungan yung mga anak mo. Kaya yung nangyari ngayon, bigla lang sila nawala, kusa lang silang umalis, na hindi namin alam, na naalam namin nandoon na Saran with the organizers, mga militante at saka yung iba pang mga organisasyon. So, nung nagpunta kayo doon, pinapasok naman kayo at nakausap niyo yung mga kamag-anak nyo. Wala, ma'am, doon lang sa gate. Doon lang sa gate kasi Nakita niyo sila? nakita namin, ma'am. Na doon sa gate. Pero sa hindi pa kami napunta doon, ma'am, marami nang nakaalis doon, naglayas. Tumakas, ma'am. Doon sa mga nakapasok Oo. at lumabas? Nakataka sila at kinuwento sa amin ang sitwasyon nila doon sa loob. So, ito ay tumakas, hindi ito malayang umalis? Tumakas Sila. At ano yung kwento? Sinong gusto? Gusto mong ikwento kung ano yung mga naikwento sa inyo? Ikaw po? Ang kuan, ma'am, about sa mga parente na mo di sa Haran, ma'am. Pariente, mga kamag-anak. Opo. Anak. Nga gusto na sila manguli. Gusto na nila Kasi umuwi. ginapugnan nila sa taga-UCCP nga dili ibinta nga mo pauli sa mo ang lugar. Kung tinuod man, ma'am, nga doon ay military session. Opo. Kung totoo man ito ay military doon na session. mayroong bakwit center sa barangay, doon ay mayroong bakwit center sa municipal. Bakit nandoon sa Davao? Ginabanggit nila pagbarog sa Yutang Kabilin. Mayroon bang Yutang Kabilin sa Davao? Ano po yun? Mayroon bang Yutang Kabilin nila sa kanila sa Davao? Nandoon sa Talaingod yung Yutang Kabilin. Bakit dito man sabi ng mayroong pagbarog sa Yutang Kabilin sa Davao? Tayo sa Calutis, Davao. Opo. Dapat dito sa Talaingon, mubarog siya ng kabilin kahit doon na dito Kung ang ang sinasabi po niya, kung mayroon mang militarisasyon doon o may problema sa pagre-recruit ng mga alamara, Oo. ay bakit sila, kung evacuation yun, dapat doon sila nag-evacuate doon sa malapit sa inyo, hindi nilipat sa Davao. Okay. So, ano ang pagkakaalam mo dito sa nangyayari? He is 18 years old at siya ay isang estudyante dun sa isang paaralan na ikinwento namin noon na isinara ng DepEd at binuksan naman. Ano yung kwento mo? Anong pagkakaintindi mo sa nangyayari dito sa UCCP po? Yes, ma'am. Nung sa una, ma'am, ako po ay estudyante sa Saugpungan, ma'am. Dahil bigla lang akong tumakas, ma'am, dahil alam ko na hindi maganda yung tinuturo sa amin, ma'am. Anong tinuturo? Ito yung isang paaralan na Sharia? Hindi. Yung Saugpungan, ma'am. Opo. Ano po Ito yung... yung pinapasira namin, ma'am. Opo. Dahil tinuturuan kami sa kung paano mag-attach ng detachment, ma'am. Kapag wala kaming klase, ma'am, sasama kami ng mga maestra, ma'am. Papunta ng mga posting sa NPE, ma'am. Pag wala kayong klase, sinasama kayo ng mga teacher, Yes, ma'am. Papunta sa mga posting ng mga NPE, ma'am. pupunta sa posting. Yes, ma'am. Saan yung Yung mga posting? bahay-bahay ng NPE, ma'am. At? Anong Doon sa bundok, ma'am. Opo, at? Pinapakita kami ng sine, ma'am, tapos tinuturuan din kami kung paano mag-atake ng detachment, ma'am. Nanonood kayo ng sine, ng Yes, ma'am. video, at tinuturuan kayo Kung paano mag-attack ng detachment, ma'am. mag-attack ng detachment ng Yes. pulis.
O at ng militar. Yes, ma'am. At anong pumapasok sa isip mo? Matagal nang ginagawa ito. Dahil nung nag-aral pa kami, ma'am, parang sa palagay namin, ma'am, parang palagi kami parang sinisira namin yung mga gobyerno, ma'am. Paano nila sinasabi sa inyo yun? Sabi nila, ma'am, na ito yung ito yung gobyerno natin, yung newspaper army, ma'am, newspaper army. Opo. At ito pong ma'am, isa pa sa nakasira sa amin, ma'am, naka-restorbo sa aming pag-aaral, ma'am, yung bayan mo na, ma'am, kahit magklase kami, ma'am, pinapatawagan kami magpunta ng Davao, ma'am, para mag-rally, ma'am. Ang bayan muna, Yes, itong ma'am. itong grupo ang party list. Yes, ma'am, para Opo. mag-rally dun sa Kidapawan, ma'am. Mag-rally sa Kidapawan. Yes, ma'am. Ano ang issue nung rally? Yung palagi kami magsinggit, ma'am, na palayaso ng military, ma'am. Pinapapunta kayo sa Kidapawan, Yes, ma'am. malapit ito sa lugar ninyo para mag-rally. Yes, ma'am. Ang rally, ang sinisigaw nyo, alisin ang militar. Yes, ma'am. Palayaso ng military, ma'am. So, ikaw ngayon ay wala na dun sa paaralan? Yes, ma'am. Kaya nga bigla akong tumakas, ma'am, dahil alam ko na hindi maganda yung tinuturo sa amin, ma'am. So, paano ka nakatakas? Hindi ka hinahabol ng NPA ngayon, nanonood siguro sila ngayon. Kaya paano ka nakatakas? Ma'am, kaya nga nahihirapan ako ngayon, ma'am, dahil hindi na ako makaaral ng mabuti, ma'am, dahil hindi ako pwede makaaral ng ma'am, ng elementary, ma'am, dahil walang card, ma'am, at saka diploma, ma'am. Opo. Kaya gusto sana akong mag-aral, ma'am. Gusto mong mag-aral. So, ano ang nangyari ngayon dun sa sitwasyon ng paaralan? Bukas na ulit, di ba? Bukas ang eskwelahan, ma'am, at saka yun ang pinag-isipan namin ngayon na dapat mag-comply sila ng free and prior informed consent kasi requirement yun sa isang project ng government or private project na pupunta doon sa loob ng ancestral domain. Dapat sana magkaroon ng consensus. Ang problema, hindi na nila kinukonsensus. Ginagawan nila ng paraan, bawat community magkuha na ng ilan-ilan tao, dalhin doon sa haran, gawa na sila ng mga declaration na labag sa batas pangkatutubo. Labag sa batas ng katutubo. Ano yung batas na sa palagay ninyo ay kanilang hindi sinusunod at labag sa batas ninyo? Isang dalabag nila ay ang batas namin sa batasan ay adapt. Ibig sabihin yun, leadership integrity. Opo. Na sa amin tinatawag ng luungan to sa luwal way punggisan to sa lakay. Ibig sabihin, kinunan kami ng lahat ng mga karapatan namin bilang isang leader sa community at kinuha nila upang kami mawala sa landas nila. Kaya nga ang katumbas yun, ma'am, ay kamatayan kung doon sa community. Ang kabayaran doon sa ginagawa nila. Napigpunggis ka sa lakay way pigluungan sa luwal. So, meron ho ba sa mga tribal leaders ninyo ngayon, ang henerasyon ninyo, ay nagkaroon ng mga hindi kanais-nais na nangyari sa kanila? Sila ba ay sinaktan? Ano ang nangyari? O sila ba ay umalis na sa kanilang mga tinitirhan ngayon? Ano ang nangyayari sa kanila? Ang nangyayari, ma'am, kahit doon sa sinasabi nila na sityo Basagan, hindi man lang umalis yung tribal leader, andoon pa rin yung tribal elder doon na si Manuling Tingkas. Ngayon, ang ginagawa nila, nagdala sila ng taga Basagan, binigyan ng, ini-appoint na lang na tribal leader. Sa Tugo Way Bagti, na doon sa customary law namin, ma'am, yung proseso sa halal ng isang leader is hereditary. Dapat magkasunod yan. Kung buhay pa ang tatay mo, yung anak hindi pa pwede, o kapatid mo. Kasi buhay pa ang leader. Ngayon, si Manuling Tingkas, buhay na buhay, andun ngayon sa sityo Basagan. Kung pupunta ka sa may haran ngayon, mayroon ng dato doon na nagtayo, bilang dato ng haran. Dato na siya, na walang dumaang proseso. Walang dumaang proseso. At hindi siya hindi niya na-inherit. Hindi. Oy, oo. Katulad nito, ma'am. Opo. Sa sityo na Silaban, ang dato doon ay si Dato Pugsing Bubunan. Ngayon,
mayroong silang tinatawag na dato na si Dato Kylo. Dato Kylo is parang ano lang doon, utos-utosan lang ni Dato Bubunan, pero ngayon nagiging dato na doon. Sino ang gumagawa nito at para sa anong intensyon? Ang gumagawa yun, ma'am, yung organizer doon sa Harana, yung mga Opo. militant group, at Opo. saka yung iba Parang pang, nag-a-appoint sila ng mga datu-datu, ng mga leader-leader na Yun ang- kasapi nila. kasapi nila. So kayo ngayon, sino ang binibigyan nyo ng tiwala? Gobyerno, militar, pulis, simbahan? Saan kayo nakakakuha ng lakas at proteksyon para kayo po ay magkaroon ng united front, kung baga? United front ba? Nagkuha kami sa lakas namin ngayon, ma'am, doon sa aming Gantangan Pabian, customary law. Pag sabihin mo Gantangan Pabian, ibig sabihin, order yun sa Panginoong Diyos. Siya ang nag-codify sa batas namin. Kaya nga, dahil doon, nagkaroon na naman ang IPRA law, naniniwala kami na ang gobyerno ng Pilipinas, yun lang ang tanging gobyerno na dapat naming sundin kasi binigyan kami ng Indigenous Peoples Right Act of 1997. So doon ang gagaling ang lakas ninyo. Alam mo, the other reason why I was very intrigued dito sa kwento ninyo ay nakita ko yung video mo, Yes, ma'am. kumakanta ka ng lupang hinirang, Yes, ma'am. sa tono ng lupang hinirang, pero iba ang titik. Yes, ma'am. Ito yung tinuturo sa akin, ma'am. Sabi nila na ito yung lupang hinirang dito sa atin. Ano ang letra ng lupang hinirang? Pwede mong kantahin. Yes, ma'am. Paano ninyo kinakanta itong lupang hinirang sa inyong paaralan? Kinakantahan namin to kapag magpunta kami sa posting, ma'am, dahil Sa posting. Sa mga Opo. NPA, ma'am. So ano yung pwede kang kumanta? yes, ma'am. Paano? Sige na. Bayang mahiwaga sa malayong silangan, alab ng puso sa dibdib mo'y buhay, lupang sinira, bayan ng magigiting, alab ng puso sa dibdib mo'y apo. Sana yun at lungsod itinatag makabayang pamahalaan, may tilamsik ang dugo at awit sa paglayang minamahal. Ang pula ng watawat mo'y tagumpa, may nagniningning, ang karit at kamauni ay hinding magdidilim, laya ay langit, kaluwalhatit at pagsinta, buhay ay lupa sa piling mo. Sana yun at lungsod itinatag makabayang pamahalaan, may tilamsik ang dugo at awit sa paglayang minamahal. Okay, sandali lamang, no? I will stop you there. Naiintindihan mo ang kaibahan nitong mga titik na ito dun sa titik na nakagawi ang mong kantahin na lupang hinirang? Yes, Ano ang naiintindihan mo? Parang tulad yung tono, ma'am. Opo, Tapos iba yung titik, yung words. yes, ma'am. Oo. At ano yung sinasabi nung pagkakaintindi mo dun sa words na? Parang ano doon sa NPM, parang ito yung parang bandila, ma'am. Ito yung justice, ma'am. Justice, oo. Yes, So, maaari natin siguro, makikita naman ito, no? Nakita ko nga ito at sana I could play it, but naawit mo naman. Yes, ma'am. So, maraming salamat po. Sana nagkaroon ng pagkakataon ng mga nakararami para maintindihan because ang tagal-tagal nito na nababasa ko at iniintay ko nga yung Senate hearing ni Senator Miriam Defensor Santiago kung matutuloy man yun o yung mga iba't ibang mga interesadong marinig sa mga kwento ninyo.